Good morning mga boss. So again, tapos na tayong magpapawis, tapos na tayong mag-exercise. Say hi to my vlog, Clay. Sabi ni Clay. Good morning sa inyong lahat mga boss. So continue tayo sa topic natin, biggest business mistakes that you should avoid, episode 9. Yoho! Episode 9 na po tayo mga boss. So thank you sa mga sumabaybay. Thank you sa mga nag-watch. Thank you din sa mga nag-follow. It's very important for me na meron akong mga nakikita na mga kaibigan, mga strangers na nag-comment, nag-message. Yung mga sinasabi ko, yung mga bina-vlog ko ay nangyayari din sa kanila. Nakaka-touch, nakakaantig ng damdamin. Yan ba yun sa Tagalog? So, continue tayo mga boss. Ito na ang biggest business mistakes that you should avoid, episode 9, ng dahil sa momentum. So, ang video nga pala na ito ay para sa mga taong gustong magnegosyo, para sa mga nagninegosyo na ngayon. Tapusin niyo po yung video na ito at baka meron kayong makukuhang aral or meron kayong mapupulot na idea para po ma-apply nyo rin sa inyong kanya-kanyang negosyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kamalasan at kabiguan sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna syempre. So bago pala ako mag-start na magkwento, ipopromote ko muna yung isa kong negosyo which is Work Smart Automations. Ang business na ito mga boss ay tayo yung gumagawa ng mga automations para sa mga company na gusto nilang mapadali yung process ng kanilang business sa social media, sa marketing, sa sales. Doon po mostly talaga yung ginagawa nating automations. These automations po ay para kang nag-hire ng 10 tao na isa lang yung binabayaran mo. So, ganun siya kalupit kasi 24/7 siyang magtatrabaho sa'yo tapos hindi yan nagpapahinga, hindi nagsi-CR. So, balik tayo dun sa kwento ko mga boss. So, alam nyo ba mga boss na dati yung isa kong business which is Blue Arm Computers, prior pa nag-pandemic, meron na po ako mga kliyente dati. Parang home base lang siya. Na merong nagpapa-sit up ng computer, merong nagpapa-build ng computer, merong mga kaibigan natin na nagpapatulong sa computer-related problems. Merong mga kumpanya na kliyente ko dati na ako na yung ginagawa nilang purchaser. Parang sa akin sila nagtitiwala. And then kapag meron sila mga requirements regarding sa mga computers, regarding sa hardware products, parang meron akong idea kung saan bibili. Marami akong business dati prior to pandemic. And then, during pandemic, isa sa negosyo na sobrang lakas talaga. Parang sinakyan ko na lang yung demand ng tao. Dumating sa point na kailangan ko nang i-ignore yung iba kong negosyo kasi hindi ko na siya ma-manage lahat. So, yun, dahil po yun sa nakasabay kami sa isang business trend, business wave, tapos yung tinatawag na momentum. So, mamaya sasabihin ko sa iyo, ano yung momentum, okay? So, ito na po ang biggest business mistakes that you should avoid, episode 9, ng dahil sa momentum. Sa larangan ng buhay, sa larangan ng pagninegosyo po, lahat ng klaseng aspeto ng buhay, meron po yung tinatawag na momentum. Medyo mainit na guys, pero tatapusin natin to kasi sayang yung ang ganda ng background natin, di ba? So, tapusin na lang natin. Sa larangan po ng pagninegosyo, pagtatrabaho, kahit na wala kang trabaho, kahit na saan ka man ngayon, di mo talaga maiiwasan ang salitang momentum. Ano ba yung momentum? So para sa akin personal na definition ko ng momentum ay series of events na nangyayari sa ating buhay, either good or bad. Lahat ng mga nangyayari sa iyong negosyo, lahat ng nangyayari sa iyong buhay ngayon, nang dahil po yan sa salitang momentum. Merong dalawang klaseng momentum, di ba? Good at saka bad momentum. So good momentum para sa akin, para sa mga negosyante, since negosyante tayo lahat, din ito po, applicable po to para sa lahat kahit na hindi negosyante. Good momentum is, yun yung mga bagay, yun yung mga ginagawa mong activities, yun yung mga nangyayaring bagay sa iyong buhay, sa iyong negosyo na positibo.
Guys, transfer lang tayo ng area kasi sobrang init na. And then, naglilikramo na yung camera natin. So, balik tayo dun sa topic. So, yung momentum ay series of events yan sa iyong buhay, sa pagninegosyo na kailangan nating masustain, kailangan nating ma-maintain. So, yung tinatawag na good momentum ay mga bagay or mga nangyayari sa negosyo natin na positibo. Kunwari, sa sales. Kung ang expected sales mo dapat monthly ay nasa 10,000 pesos. Dapat na i-required mo sa mga tao mo ay dapat hindi bababa sa 10,000 pesos ang sales natin every month. Kapag ma-hit natin yun yung tinatawag na momentum. Series of events na positibo na nangyayari sa business natin. Another one, ang tinatawag na momentum sa marketing ay syempre kung ang basihan mo or yung metrics mo sa isang magandang marketing effort, kunwari gumawa ka ng isang video. Kung para sa'yo, kung aabot siya ng 1,000 views, pagka-upload mo ng video mo, kung para sa'yo kung para sa'yo, yan yung metrics mo na okay ka na dyan. So meaning to say, i-required mo lang sa mga tao mo na dapat guys, ito yung i-aim natin. Every time na mag-upload tayo ng video, dapat aabot siya ng 1,000 views. If that data is na-achieve ng iyong mga tao, consecutively yun yung momentum na hindi siya dapat maputol. Okay? Magbigay pa tayo ng isa pang example. Kasi nahirapan ako mag-explain. So gagawa na lang ako ng example. Okay? So isa pang example is as a content creator. Kagaya ko. Ngayon, nakikita niyo ako na gumagawa ako ng content, diba? So yung tinatawag na momentum para sa akin ay yung palagi akong nag-upload ng content. Sa ngayon, yung definition sa akin na okay at maganda yung ginagawa ko ay yung maka-upload lang ako. Okay? Ano na yun? Achievement na yun para sa akin kasi hindi naman ako ganyan dati. Regardless of the views, regardless of the reactions, ano yung outcome ng video ko, wala na akong paki doon. Yung pinaka-importante para sa akin ay yung maka-upload lang. Yan lang. Yan lang yung requirement ko para sa akin. Ginawa ko lang simple kasi okay na ako doon eh. Wala na akong iba pang hinahangad na sisikat tayo. Mag-viral yung content mo na kikita ka sa content mo. Hindi ko na po yan hinahangad. Sapat na po sa akin na makashare lang ako ng idea sa iba. Makatulong ako sa iba. Ma-empower ko yung ibang tao. Tapos mahikayat ko yung mga kabataan na mag-start ng negosyo. Doon lang po ako sa impact. Hindi ko na siya hangad na kikita tayo sa pagbi-video kasi meron naman ako ibang source of income di ba? Magbibigay ako ng isa pang example para sa lahat. Kahit na anong estado mo sa buhay, kahit na anong klaseng trabaho meron ka, kahit na anong klaseng negosyo meron ka. Isa sa example ay yung pag-i-exercise every day. So meaning, kung kaya mong mag-exercise every day, then that is called positive momentum. Now, ang problema dyan, kung na-skip mo yung isang araw lang na-skip mo yan, so parang manghihina ka ngayon. The next day din, parang naging excuse mo na rin na, okay, di mo na ako mag-exercise ngayon kasi nakapag-exercise naman ako last week. So, 2 beses na yun. Diyan nagsisimula yung pangalawang momentum. Yan yung tinatawag na negative momentum. Series of events na hindi maganda ang long-term effect para sa buhay mo, para sa negosyo mo. Nakakahawa yung ganyang klaseng attitude. So, let's talk about sa negative momentum, negative impact sa business mo. Kasi ako negosyante ako, ikaw rin negosyante, di ba? Let's talk about ano yung negative momentum para sa mga negosyo. So, kanina, nag-example ako about marketing and sales. Yan yung dalawang aspeto ng pagninegosyo na sobrang importante. Especially sa mga nagsisimula pa lang, di ba? Now, 'di ba kanina yung example ko sa sales ay 10,000 pesos, 'di ba? So, supposed to be yung goal mo dapat is nasa 10,000 pesos average sales every month. Now, if yung average mo maglo-lower down yan sa 10,000. Yan, diyan na papasok yung tinatawag na negative momentum. Kung hindi mo yan ma-sustain yung 10,000 pesos, kung hindi mo yan masolusyonan na mag-increase yung sales mo na from 10,000 pesos
pesos, dapat hindi siya bababa dyan, dapat tataas dyan lalo. Now, ang epekto niyan sa business natin, kapag hindi mo yan ma-hit monthly, kunwari, hindi mo na-hit first month, second month, third month, fourth month, ano bang mangyayari sa negosyo mo kapag hindi mo yan ma-hit? Diba? Malulugi ka, diba? Yan yung epekto ng negative momentum. Balik tayo doon sa example ko kanina na pag-exercise. Kung ang target mo is gusto mong magpapayat, gusto mong bumaba yung timbang mo. Now, since nagpadaig ka sa iyong katamaran, nagpadaig ka sa iyong mga personal excuses kaya hindi ka makapag-exercise, ang negative effect niyan sa iyo, hindi ka ngayon papayat. Kung ang weight mo ngayon nasa 60 kg, still 60 kg pa rin yan. Ang worst niyan, tataas pa yan kasi syempre kakain tayo eh, di ba? So, yan yung epekto ng negative momentum. Ang may kasalanan po niyan, ikaw po kasi nagpadaig ka eh, na tolerate mo yung sarili mo na parang okay lang sa'yo na hindi ka mag-exercise. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi naniniwala ako ng salitang momentum ay napaka-importante sa larangan ng negosyo. At saka, naniniwala din ako ng salitang momentum is a habit at saka isang pag-uugali ng isang entrepreneur. Ang problema kasi dito mga boss ay kung paano mo siya ma-maintain ang iyong positive momentum or ma-improve mo ang iyong positive momentum ngayon at saka kung paano mo maputol, ma-stop yung negative momentum na nangyayari sa iyong organization or sa iyong business. So yun, kapag mahanapan mo yan ng paraan, kasi parang ano yan eh, parang meron kang hint, meron kang idea na sinasabi sa iyo ng tadhana na dapat mo tong putulin, dapat mo tong stop, dapat mo tong solusyonan yung hindi magandang momentum na nangyayari sa iyong business para hindi malugi ang iyong negosyo. So yun lang po muna ngayon mga boss. Kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong topic, sana mag-like kayo, mag-comment kayo, and then pakishare na rin po at para marami tayong matulungan na ibang tao. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!